Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Ka-Coffee at narito na mga political events. May parang naduwag May umatras, Ka-Coffee. May nagre-retract. Hindi, nagre-retract ba yung tamang definition dyan? Yung tamang word dyan? Bumabawi ng kanyang statement. Bakit? Natakot makasuhan? Kasi sineryoso po ng Office of the President, sineryoso ng Office of the Cabinet Secretary, ng iba pa pong security agency, National Security Council, naglabas po sila ng statement, Presidential Security Group, naglabas po sila ng, naghigpit sila ng kanilang security para sa Presidente at sa First Lady. Matapos pong magbanta si Inday Sara Duterte na gugurgurin niya raw po itong si PBBM, si First Lady Liza Araneta Marcos at itong si Martin Romualdez. May bumabawi ng statement, ito na nga sinasabi natin Napakabilis magbitaw ng salita Parang tatay niya laging sasabihin joke. Itong si Inday Sara Duterte, iba naman ang definition niya, iba niya ang pagtingin doon sa sinasabi niyang statement niya. Hindi daw po yan threat. Ano yun? Hindi daw yan threat. Nasa GMA News Online. Baka sabihin niyo gawa-gawa ko lang yan. Mga DDS kala nila sinisiraan ko si Sara nasa balita yan GMA ang pagalitan ninyo. Nasa GMA, Sara Duterte. Assassination remarks versus Marcos not a threat. Hindi daw po yun banta. Wait lang. Anong tawag mo dun? Sabi niya nag-hire siya ng ng chuchugi kay PBBM, kay First Lady, kay First Lady Liza Araneta Marcos, kay Romualdez. At umuo daw yung hinire niya, yung kinausap niya, Ka-Coffee. Sige, wala pang bayaran na nangyayari. Yung kinausap niya, hindi ba threat yun? Kasi daw may kondisyon. Ang kondisyon niya, kapag nagurgur daw siya, paano kung hindi si PBBM yung gumawa? If ever magurgur siya, aksidente may nangyari sa kanya, di ba, nabunggo siya ng truck o kung ano man yan. Ang assumption na agad, si PBBM ang may gawa dyan. Ang assumption, si Sara, si First Lady at si Martin Romualdez ang may gawa niyan. Kaya yung taong inutusan niya, na hinire niya, gugurgurin ang presidente. Kasi yun ang sabi ni Sara Nag-assume na agad sila. Hinusgahan na agad nila na if ever may nangyari kay Inday, ang presidente yung may kasalanan dyan. Tama ba yun? Mukhang hindi naman tama yan. Vice President Sara Duterte clarified, yan tayo Patapos yung magbigay ng mga statement, maglilinis kayo Clarified on Saturday that her statement that she would have President Marcos Jr., Speaker Martin Romualdez, and FL Liza Marcos assassinated if she were tsugiin daw po siya was not a threat. Sorry pinapalitan ko yung ibang terms, ibang words kasi baka ma-censor tayo. Hindi daw po yan banta, hindi yan threat. Duterte said she only highlighted the alleged threat to her security. Yan ang tingin niya sa issue na yan. Binibigyan diin niya lang daw kasi meron daw banta sa buhay niya. May banta sa security niya, nabaliktad na. May nagbabanta sa buhay niya. Sino naman nagbabanta sa buhay niya? May threat daw po sa security niya. Napakadami niya security. Ilang daan-daang security. May banta daw po yan sa kanyang seguridad. Yun daw po ang gusto niyang bigyan ng highlight. Yun ang gusto niyang bigyan diin. Hindi yung threat niya kay PBBM, kay FL at kay Romualdez. Naglilinis narinig nating lahat, recorded lahat yan Nasa online kahit ulit-ulitin nyo. Sabi niya, si Sara to hindi naman yata mahina yung volume noong nag-Zoom press conference. Sinabi ko, kung mamatay ako, ibig sabihin, in the first place, meron ng threat sa akin. Bakit hindi niya sinabi yan? Bakit ngayon niya lang sasabihin yan? Hindi niya naman sinabi doon na may threat sa buhay niya. Bakit ngayon lang sasabihin yan? But they simply do not care that I am also concerned about my security because I hear things. May mga naririnig daw kasi siya, Ka-Coffee, na banta sa security niya. Yan po ang sinabi niya sa 24 oras weekend report ni Jonathan Andal. Sana kasi clarify niya yan just sa press conference. Yan ang mahirap kasi sa mga taong ito Magbibitaw ng salita and then pag sa tingin nila mapapahamak sila doon sa statement nila, babawi. Magre-retract ng statement o di kaya sasabihin nila, it was just a joke. Joke lang daw yon. Ito naman, maling interpretasyon naman tayo. Kayo naman, nagkakamali kayo. Media mainstream media, nagagalit nga mga DDS sa mainstream media
Kasi mali daw po yung binabalita ninyo, yung interpretasyon nyo doon. Hindi raw yun na totoong nangyari. Di ba? Anong klaseng interpretasyon yan? Kayo lang ata nakakaintindi niyan. The Vice President compared her remarks to her earlier declaration that should attack against her continue. She would excavate the remains of former President Marcos Sr. and throw them in the West Philippine Sea. Asa na yan? Oh, nagtuloy-tuloy naman yung pagbira sa kanya. Actually, hindi naman bira eh. Paniningil sa kanya. Kasi usapan ng pera ito, confidential funds pinag-uusapan natin dito. Hindi siya binibira. Sinisingil siya. Pinagpapaliwanag siya sa perang winaldas. Nasabi ng COA, paulit-ulit tayo dito ka-coffee, illegal yung paggastos ng confidential funds. COA, Commission on Audit ang nagsasabi. Hindi siya binibira, sinisingil siya. Pinagpapaliwanag siya. It is the same as itapon ang bangkay sa West Philippine Sea, which was talking about doing is not actionable. Oy, naku naman, linis na. Duterte's assassination statement was made during a virtual press conference early Saturday. Yan, alam na natin yan. Napag-usapan na natin yan sa mga previous vlogs natin. Bakit ganyan? Naglilinis na. O ano ba, dapat ba patawad na naman agad ito? Pero hindi dapat ka-coffee, hindi basta-basta. Dahil hindi biro yung sinabi niya. Parang wala ka sa tamang pag-iisip. Live press conference. PI niyong lahat. Kinano niya, gugurgurin ko kayo. Pag oras na may mangyari sa akin, hindi normal yan. Unbecoming of a vice president, the second highest position of the land. Tas kukonsintihin nyo. Yan ba ang dapat pamarisan na opisyal ng gobyerno? Nakikita ng mga bata? Tama ba yan? Oh, sige, pagtanggol niyo pa. Ang National Security Council, nagsalita na rin po sila. Ngayong umaga lang ito ka-coffee. Naglabas pa po ng statement itong NSC, National Security Council. Basahin natin yan. The National Security Council considers all threats to the President of the Philippines as serious. Hindi yan joke, Senator Bato de la Rosa. Hindi joke yan. Seryoso ang pagtingin ng National Security Council sa banta na ito ni Sara Duterte. At tama rin ang kanilang interpretasyon. The same way kung paano ininterpret ng media yung kanyang statement. Taliwas doon sa interpretasyon na gustong sabihin ni Sara. Any and all threats against the life of the President shall be validated and considered a matter of national security. Yari kayo dyan. Anong gagawin yan? Manman na kayo yan. Diba? O, lagyan na ng mga intel yan. I-monitor na yan. Si Inday. We shall be closely coordinating with law enforcement and intelligence agencies to investigate the nature of the threat, the possible perpetrators, and their motives. We shall do our utmost in defense of our democratic institutions and processes which the President represents. Alam mo, ito nakakatakot kay Sara. Sa mga events, wag na siyang imbitahin, wag na siya isama. Kasi anytime pwede siyang gawin eh. Di ba usually may mga gathering, andyan dyan ang presidente, andyan dyan ang vice-presidente. In a common setup, magkatabi sila. Di ba last time sabi niya gusto niyang pugutan ng ulo si PBBM? Sinabi niya rin yan eh. Paano kung gawin niya yan? Oh. Hindi basta-basta pwedeng i-absuelto na lang yan. Kaya sabihin ni Sara Duterte, iba yung kanyang interpretasyon. Kalimutan na lang yan, i-absuelto na lang yung mga sinabi niya. Ang National Security Council, hindi biro yan ang sinasabi niya. Dapat manmanan na yan. Kasi hindi mo alam kung anong pwede niyang gawin. Marami pa rin supporters eh. Tignan mo, may mga tao, nag-vigil dyan sa Veterans Memorial Medical Center. O nang-estorbo pa ng mga pasyente nagpapahinga dyan. Di ba? Hindi mo alam kung anong pwedeng gawin. Kaya dapat mag-ingat talaga ang presidente dito. At ang PSG naman, sinabi naman nila na nag-extra careful sila ngayon. Mas nagiging maingat sila matapos itong banta ni Inday Sara Duterte. Kahit na sinasabi niya, iba yung ibig sabihin niya. Iba yung gusto niyang sabihin dyan sa kanyang press conference na yan. Yan na naman tayo. Bawi na naman kayo dyan. Kayo, ano bang interpretasyon niyo? Ako, malinaw yung interpretasyon. The way in-interpret ng media, ganun din ang pagkaintindi ko. Inassume niya na pag may nangyari sa buhay niya, ang may kasalanan si PBBM. Paano kung aksidente lang siya? Iisipin ng taong kinausap niya, si PBBM ang may gawa sa aksidente na yan.
Di tsugiin si PBBM. Yan ang utos ni Sara eh. Tama ba yan? Hindi ba ganyan ang interpretasyon nyo? Lahat ng interpretasyon, ganyan ang sinasabi. Iba lang itong kay Sara. O dahil natatakot ng makasuhan, dahil sa kanyang pinagsasabi, impeachable offense yan. Yari siya dyan. So, ano sa tingin ninyo? Anong interpretasyon nyo dyan? Baka may ibang interpretasyon din kayo, maliban sa interpretasyon ng mga DDS. I-comment po yan ang inyong opinion, inyong reaksyon, interpretasyon dyan sa ating comment section para mabasa yan ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo at di pa po kayo naka-follow, click lang po ng follow or like sa Facebook. Kung nasa YouTube naman po kayo, click nyo lang po yung subscribe nandiyan dyan sa baba at hit nyo na rin yung notification icon para updated po kayo sa ating mga bagong upload. Siya ako'y magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!